Ang topic natin ay tungkol sa maitim na kilikili or dark underarms. Problema ito ng kababaihan, ng mga teenager, gayon din ng mga bata. Iba't iba ang dahilan kung bakit umiitim ang ating kilikili. Ang una nga ay yung pag-ahit o shaving. Kapag ahit tayo ng ahit, titigas at iitim dahil sa iritasyon o mga galos. Mas mainam yung mga waxing o laser. At pag gusto nyo naman talaga na shaving o pag-ahit, gumamit tayo ng mga foaming creams o kaya pwede rin yung ginagamit nating sabon pag maliligo para mas madulas pagdating sa ating pag-aahit. Ito namang mga deodorants, roll-ons, antiperspirant, maaaring may taglay itong matatapang na kemikal. Kaya kung pipili tayo ng gagamitin natin, mas maganda yung mga mild deodorants tsaka yung mga alcohol-free. Pagpatong-patong din yung mga dead skin cells sa ating balat. Yung dito, yung sa ating balat dyan, nag-iipon iyon sa ating kutis. Pwede natin gawin, mag-exfoliation tayo o yung tinutuklap yung mga nag-ipon o patong-patong na dead skin cells. Yung mga home remedies o yung mga homemade na pang-exfoliation, yung tulad ng isang kutsaritang asukal, lagyan nyo ng isang kutsaritang olive oil, tapos ipahid nyo dyan mga 5 minuto at banlawan. Pagkita nyo, makinis na ang inyong kilikili. Ang iba pang dahilan ng pag-itim ng kilikili ay yung tinatawag na hyperpigmentation. Merong mga tao, yung pangingitim ng kilikili nila ay dahil sa melanin. Ito ay isang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating mga balat. Yung pagkuskus dahil sa masikip na manggas, dahilan din yan. Kaya ang gusto natin, yung armhole ng ating mga damit, mas maluwag, wag yung masyadong masikip. Meron din yung mga pagkakataon na tinatawag na acidosis nigricans. Kapag mataba, may diabetes o abnormal na hormone, kung umiitim dito sa batok, maaaring umiitim din dun sa lugar ng kilikili. Tapos, sa ating kilikili, may nakatira na bacteria. Talagang nandun siya. Katulad ng Corynebacterium minutissimum. Nagdudulot ito ng matinding pagpapawis, tapos magkaka-body odor, minsan makati. So kapag kinamot, nagkakaroon ng rashes. So kapag kamot tayo ng kamot sa ating kilikili, maaaring maging cause ito ng pag-itim. Pag naninigarilyo, pwede ring mag-darken ng ating balat. Yung mga melasma naman ay lumalabas kapag buntis ang isang tao. O kaya naman, naaarawan palagi, o kaya yung sa mga pagbabago ng hormones sa katawan. So, sumasama na rin doon sa kilikili, kaya nagda-darken. Meron din isang sakit, yung tinatawag na Addison's disease, medyo nagda-darken din yung mga balat nila. So, minsan pati yung kilikili. Pero may kasamang ibang nararamdaman pa yon, katulad ng hindi ba kakain, low blood pressure, low blood sugar, may pagsusuka, pagtatae. So, yun yung mga senyales ng Addison's disease. Kapag gumamit tayo ng shaving cream o gentle soap, pag nag-ahit, pagkatapos nun, pwede nyong lagyan ng moisturizing cream o lotion dun sa inyong kilikili para mas makinis siya at puputi. Marami hong nabibili dyan sa ating mga grocery, pili lang kayo. At kapag merong lahi na mas morena, mas darker din ang kanilang kilikili kasi mas paitim sila. Yung mga pagbabago ng hormones, kapag may PCOS, yung mga polycystic ovarian syndrome o hypothyroid, iitim din ang kanilang kilikili. Kapag gumagamit ng mga gamot tulad ng mga birth control pills, pwedeng umitim ang kilikili. So, tignan natin, ito nakita nga natin, mas gusto natin yung laser kasi mas matagalan, so less yung magiging epekto nito sa paulit-ulit na pag-shave. So, pag lagi na-shave, lagi siyang nasusugatan. Kaya umiitim. Okay din yung mga sugaring
pwede din yan, or waxing. Pero may kamahalan lang po ang laser. Yan. Ang next naman ay yung umiitim na hita. So, maitim na singit, maitim na hita. Maaaring nangyayari to dito kung saan madalas may pagkiskis nung dalawang binti o legs. Pag lagi nagkikiskis, naiirita yung balat dito, doon umiitim. So, dapat gusto natin makinis at maputi. Pero nangyayari din ang pag-itim dito sa loob o dun sa bandang loob ng inyong dalawang hita dahil nga sa pagkiskis. Dahil pag nagkikiskis, pag mamasa-masa, kakate, kakamutin, magsusugat, o kaya naman sa pang-araw-araw nating gawain, laging nakatayo, mabilis maglakad, dahilan din yan ng pagkiskis ng ating legs. Lalo na kung nag-exercise, sports, tumatakbo, yung mga running. So, pag malaki ang hita, yung mga matataba, nagkikiskis din. Pag-shave ng madalas, pag-iba ng hormones, kung gumagamit ng oral contraceptive pills o kaya pregnant o nagbubuntis, nagbabago ang hormones, so nagbabago din yung kanilang balat, maaaring mag-darken din. Pag laging nagbibilad sa araw, dahilan din yan. Dry na balat, yan, yung sinasabi ko, yung mga tumatakbo, yung mga runners. Kaya ang ginagawa nila, hinahabaan nila yung kanilang shorts. Palaging sinishave dun sa may legs. Tapos yung mga taong mas matataba or may diabetes, yung acanthosis nigricans, so kasama din dun sa may upper legs. Laging nagbibilad sa araw, so syempre talagang ganon, magkakaroon ng pag-itim. Pag nagsusuot ng masisikip na pantalon, kasi kumikiskis dun sa inyong balat, maaring mangitim dun sa inner thigh. Ang mga gusto nga nating gawin o remedyo, magpayong, wag magpapainit gaano. Pwede tayong maglagay ng SPF, sunblock kapag kayo ay magsuswimming, magbibikini, pupunta sa mga beaches, mamili po kayo 30 and above na sunblock, SPF 30 and above. Tapos, para hindi magkiskis yung inyong mga binti, pwede din tayo maglagay nung ginagamit ng mga nanay para sa kanilang babies. Ang tawag dito, zinc oxide, yung may lanolin, may beeswax. Pwede yan, ipapahid natin doon sa pagitan ng ating binti. Tapos, magsuot ng biking shorts or stockings para hindi magkiskis. Magsuot ng mas maluwag at preskong damit. Tapos, kung talagang umiitim na at concerned na kayo, pwede tayong pumunta sa ating dermatologist. Ang example ng mga gamot na binibigay ng ating dermatologist, hydrocortisone, 1% cream, pero hanggang mga 2 linggo lamang ang paggamit nito. Tuturuan naman kayo ng inyong mga dermatologist mula sa Philippine Dermatological Society. Tapos yung mga barriers nga, yung zinc-containing mga creams, zinc oxide. Yan. So, madalas din nating problema ang mga Pilipino dahil maaraw dito sa ating lugar. So, may skin changes sa mga hyperpigmentation kapag tayo ay pregnant. Yan, mas nagda-darken dun sa isang part. Dahil sa hormonal changes. So, ang next topic naman natin ay yung maamoy na paa o yung tinatawag na stinky feet, mabahong paa. Problema ito ng bata, matatanda at higit sa lahat ng ating mga teenagers. Kasi sa ating balat talaga, merong nakatirang bakterya dyan sa ating balat. Pag naghalo ang pawis, bakterya, magkakaamoy, hindi natuyo, mas lalong titindi yung amoy. Ito yung mga dahilan kung bakit namamaho ang ating paa. Madalas na pagtayo or nakatayo ng buong araw, syempre napapagod yung paa, tapos lalo na kung nakasapatos, stress sa trabaho, nagkakaroon ng hormonal changes, yung mga buntis, nagmenopause, ang mga teenagers, mas pawisin ang kanilang buong katawan, so kasama yung paa. Yung hindi gaanong naliligo,
hindi gaanong hinuhugasan ng paa. So, isasabi natin mamaya kung gaano kaimportante ang paghuhugas ng paa. Kulang ang once, kailangan twice a day or more. Ituturo po natin sa inyo. May mga tao talagang overactive ang kanilang sweat glands. Mas nagpapawis sila. Lahi na mamanaho yung sobrang pawisin, lalo na sa paa. Sabi nga natin, yung bacteria humalo dun sa inyong pawis. At yung ating mga shoes na ginagamit. At yung fungal infection na tumutubo sa ating paa. Saan nanggagaling yung amoy sa ating paa? Eto, halimbawa, nagpawis na. Dahil nandun yung nakatirang bakterya sa ating balat, talagang nandyan sila sa ating paa. Pag nagsama sila at naghalo, doon nagsisimulang magkaroon ng mabahong paa. Sweat, bacteria, equals maamoy na paa. Meron naman tayong mga remedyo kapag umaamoy na ang inyong paa. So, wag namang mawawala ng pag-asa. Number 1, ang sinasabi nga natin, ay maligo araw-araw. Ngayon, sa pagligo ninyo, hugasan nyo rin mabuti ang inyong paa. Hugasan nyo ng kung talagang maamoy ang paa nyo, pwede tayo dun sa mga antibacterial soap na nabibili sa mga grocery. Hugasan nyo, tapos babanlawan mabuti. Kailangan banlaw na banlaw, at ang pinaka-importante, tutuyuin mabuti ang inyong paa. Kasi marami sa atin, hindi tinutuyo ang paa. Sinasabi ng mga dermatologists, napaka-importante na tuyuin ang ating paa. Pag tuyo na ito, pwede nating lagyan ng mga foot powder. Eto, naglagay na ako ng mga example. Una, dituyo na. Pwede tayong gumamit ng antiperspirant kasi para hindi nga siya magpawis muna. So, i-spray nyo to sa inyong paa. Pag natuyo na yung in-spray nyo na antiperspirant at anti-deodorant, ito din yung ginagamit natin sa kilikili. Pwedeng gamitin sa paa. Pag tuyo na to, pahanginan, pwede natin, meron na rin ngayon nabibili, mura lang po. Ang ginagamit ito sa kilikili at sa paa, antiperspirant, at saka deodorant para sa inyong kilikili at paa. Mura lang ito, nabibili sa mga grocery. Powder form to kasi para manatiling lang, ito yung magkukuha ng moisture dun sa inyong paa, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Yan, tapos pag nalagyan nyo na, pwede na kayong magsuot ng inyong sapatos. Tignan lang na walang fungus o fungal infection yung inyong paa kasi nagdadagdag yun sa amoy. Tapos number 2, yun nga sinabi natin, antiperspirant, tuyuin, tapos powder. Kung gagamit tayo ng cotton socks, kailangan cotton, huwag nylon kasi mas natutuyo or mas nakakahinga, ika nga ang ating paa kung cotton. May kaugnayan ba ang kulay ng medyas na sinuot nyo? Walang kaugnayan. Kahit anong kulay pwede nyong isuot pagdating sa medyas. Wala namang kaugnayan. Doon nagdedepende yan sa klase ng tela ng inyong medyas. Mas maganda cotton instead na nylon. Tapos, pagdating sa sapatos, sana mga ilang pairs din ng sapatos nyo. Kung kaya bumili dalawa, para palit-palit. Yung isa gagamitin nyo sa isang araw, another sapatos naman sa susunod na araw. At piliin natin yung sapatos na nakakahinga yung ating paa. Meron na ngayong mga washable na sapatos, tsaka yung nakaka-breathable yung ating paa. Piliin natin at itanong natin yung mga ganong klaseng sapatos. Ngayon, kung talagang minsan maamoy, nasa trabaho, opisina, eskwelahan, pwede nyo rin lagyan ng alcohol at patuyuin pagkatapos. Doon naman sa inyong sapatos, sabi ko nga, lagyan nyo ng cornstarch bago nyo isuot. Yung inyong sapatos, mag-a-absorb din ito ng moisture. Yan. Tapos sa pagpapalit-palit ng sapatos nyo, may time para matuyo pa yung loob ng sapatos ninyo, lalo na kung nabasa ng konti.
Pwede rin ng sandals kasi mas open yon, mas makakahinga yung inyong paa. Huwag makikihiram o manghihiram at magpapahiram ng sapatos at yung ginagamit yung tuwalya na pagtuyo ng inyong paa kasi maaaring mahawa kayo or kayo ang makahawa sa ibang tao. Ngayon, meron din silang nakita na kailangan daw yung paa natin, lalo na yung mga paa na laging may nagbabalat-balat, yung nagbabalat-balat yung paa nila, maganda daw, foot scrub. Ito, nakakuha ako ng panghilod na stone dyan sa labas namin, doon sa aming garden. Ito, pang tanggal ng mga dead skin cells. Kasi ito nga ang pinagsisimula ng pagtira ng bacteria. So, pag naligo kayo, or pag wala kayong ginagawa, i-foot spa nyo yung inyong paa. Tubig na maligamgam, tapos ibabad nyo konti at tanggalin itong hilod. Huwag naman masyado malakas, yung banayad lang para matanggal yung mga dead skin cells. Nakakatulong din iyon para hindi mangamoy ang inyong paa. Yan, no, sabi nga nila, mag-socks, i-scrub. Marami nagsasabi nakakatulong ang pag-scrub ng paa. Yan, no, ginagamitan niyan itong bato. So, yan na ang rason para kayo ay magpa-foot spa. Yung iba naman, lalo na yung mga bata, pwede maligamgam na tubig, ibabad nyo yung paa ng bata at lagyan ng mga 2 o 3 kutsara ng baking soda. Ibabad yung paa, mga 15 minutes. Gawin nyo ito, mga kada gabi sa 1 week. So, tignan nyo kung nakakatulong. At saka pwede rin, kung wala kayong cornstarch para sa inyong sapatos, pwede rin baking soda na yung ibudbud nyo dun sa inyong sapatos para pang-absorb nung inyong moisture sa paa. And last na topic natin, yung hyperhidrosis. Kasi magkakapatid yung mga diniscuss ko eh. Yung kilikili, mabahong paa. Kasi yung excessive sweating or hyperhidrosis ay nangyayari sa iba't ibang parte ng katawan. Depende sa tao, yung iba sa muka, sa kilikili, sa kamay, sa paa, or sa singit. Sobrang pagpapawis. Oo. So, yan yung excessive sweating o sobrang pagpapawis sa parte ng katawan. Hyperhidrosis. Yung iba sa kamay talaga. Ito, dry hands, normal hands. Ito, kung mainit sa inyong lugar, katulad ng Pilipinas, humid hands lang. Pero may mga tao, may konting pagpapawis, talagang medyo nababasa na ang kanilang kamay at yung iba talaga halos tumutulo na yung pawis mula sa kanilang kamay. Namamana daw ito. Yun ang mga dahilan ng hyperhidrosis. Una muna, bakit ba tayo nagpapawis? Kasi para palamigin ang ating katawan. Pero yung iba, teenager pa lang, napapansin nila, bakit mas pawisin ako? Sa palad, sa talampakan, sa kilikili, so mas nakakahiya, hindi maka-handshake, so nagiging problem nila. Ang gamutan nga dito, yan yung iba sa kanilang kilikili, katulad nga kanina. May mga ibang dahilan pa, yung emotional factors, yung iba may sakit, nahahawa, o namamana sa kanilang nanay, tatay, so tanungin nyo, Nay, kayo ba ay sobra din magpawis? Pag-inom ng alak, sigarilyo, sobrang caffeine, maaring yung iniinom nyong gamot ay baka may side effect na ganon. Yung iba, sabi nila, sa kinakain din daw. Ang problem lang, sa sobrang pagpapawis, nagkakaroon ng body odor. Kasi nga, sabi ko kanina, bacteria, pawis, pag pinagsama mo, maaring mag-cause ng body odor. Yung mga nabanggit nga natin kanina, yun yung causes ng body odor. Kasama doon yung kinakain natin. Yung mga spicy foods, katulad ng bawang, sibuyas. Ang gamutan din, paggamit ng antiperspirant at deodorant para makontrol yung sobrang pagpapawis.
Yung iba, talagang kapag problema na, punta po sa inyong dermatologist, may ginagawa silang Botox, masakit lang, at medyo mahal. Ang home remedy natin, maligo araw-araw, maluwag na damit, kung pwede cotton, silk, at magbabaon ng damit para pwedeng magpalit ng damit sa eskwelahan o sa inyong trabaho. Yung kinakain, iwas muna sa maaamoy na pagkain, gumamit ng antibacterial soap, tuyuin mabuti ang katawan pagkatapos maligo, pinaliwanag natin kanina yan. Huwag nervyoso, kung pwede, relax lang kasi pag nervyos tayo, sobrang pawis din. Pagdating sa tela, cotton ang piliin, magkaroon ng relaxation techniques. So yan po, sana nakatulong kami ni Doc Willie sa inyong mga problema. Goodbye at